programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang gabi sa isang tahimik na bayan sa Pilipinas, nagsimula ang isang kwento ng kalituhan, pagkakanulo at trahedya. Si Rami, isang ama at asawa, ay hindi akalain na mga simpleng araw ng kanilang buhay ay mababalot ng matinding sakit at pagkawala. Ang kanyang anak na si Ira, na halos hindi may paliwanag ang nararamdaman, ay nagsimulang magtanong ng mga bagay na hindi na mababalikan. Isang umaga, habang si Rami ay abala sa kanilang bahay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ira na tila ba nasa bingit ng pagkasira. "Papa," sabi ni Ira, "panatag na ako. Nakita ko siyang pumasok ng bahay. Hindi ko lang alam na kamatayan na pala ang naghihintay sa kanya doon." Napuno ng kaba si Rami. Ang tinutukoy ni Ira ay si Mari, ang kanyang asawa, na ilang araw nang hindi nagiging maayos ang kalusugan. Hindi alam ni Rami kung ano ang dapat niyang maramdaman, takot, galit, o kalungkutan. Ang huling nakita ni Ira ay si Mary, na papasok sa kanilang bahay, ngunit hindi niya akalain na iyon na ang huling beses na makikita nila itong buhay. "Kung hinatid ko lang siya sa ospital," sabi ni Rami sa sarili, "o kung sinamahan ko siya sa loob ng bahay, siguro ngayon, may nanay pa si Riley." Pero wala na siyang magagawa. Ang tadhana ay tila nagpasya na at hindi na mababago ang kapalaran, lalong lumalim ang pagsisisi ni Rami. Hindi niya inakalang ang mga bagay na pinipilit niyang ipaglaban ay mauuwi sa ganitong sitwasyon. Sinubukan niyang ipaliwanag kay Ira ang lahat ng nangyari. Ngunit tila ba ang kanyang mga salita ay walang halaga. "Sorry, Ira," sabi ni Rami. "Ang akala mong pilit kong ipinaglalaban ang relasyon namin ng nanay mo, hindi totoo iyon. Mahal ko siya, pero hindi ko rin alam na ganito ang mangyayari." Sa kabila ng lahat, hindi napigilan ni Ira na alalahanin ang masalimuot na sitwasyon ng kanyang 8th Mary at ng asawa nitong si Kurt. Bumalik ang mga alaala ng araw na tila ba ang lahat ay unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Sa bawat hakbang na ginawa ni Ira, nararamdaman niya ang takot at lungkot na bumabalot sa kanyang puso. Nagdesisyon siyang pumunta sa bahay nila Mary at Kurt para malaman kung ano ang totoong nangyari. "Mga alas 11 na ng gabi nang makasakay ako ng taxi papunta sa kanila," kwento ni Ira. Sa kanyang pagdating, nakita niyang bukas ang gate. Kinabahan siya. "Bakit bukas ang gate?" tanong niya sa sarili habang dahan-dahang pumasok sa bahay. Tinatawag ko siya, pero walang sumasagot. Pumasok si Ira sa loob ng bahay at laking gulat niya na makita si Mari na nakahandusay sa sahig, duguan at tila walang buhay. May sugat sa ulo si Mari at sa kanyang dibdib nakapatong ang isang bagay na pamilyar kay Ira, isang replika ni Gavin, ang regalo ni Ira sa kanya. "Hindi ko akalain na iyon ang gagamitin para patayin siya," sabi ni Ira habang nanginginig. Kasunod ang trahedya, dumating si Patricia, ang kanilang kapitbahay, at si Trixie, isa sa mga matalik na kaibigan ni Mari. "Rami," tanong ni Patricia, "sabihin mo nga sa amin totoo. May kinalaman ka ba sa nangyari?" Halos hindi makapagsalita si Rami. Alam niyang wala siyang kasalanan, pero paano niya ipapaliwanag na hindi siya ang may kagagawan? Lahat ng ebidensya ay tila nakaturo sa kanya at ang mga tao sa paligid nila ay nagsisimula ng maghinala. "O," bulong ni Rami sa sarili, "ako nga ba ang pumatay kay Mari?" Hindi nagtagal, nalaman ni Rami ang isang bagay na masakit para kay Ira. Ang pagkaamatay ni Mari ay hindi isang simpleng aksidente. May taong may motibo na saktan siya, at ang taong iyon ay mas malapit sa kanila kaysa inaakala nila. Isang gabi, habang iniisip ni Rami ang lahat ng nangyari, bigla siyang binalikan ng mga alaala ng kanilang huling usapan ni Mari. "Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo noon," sabi ni Rami sa sarili. "Nagsinungaling ako sa iyo para hindi ka masaktan, pero ngayon, lahat ay nauuwi sa ganito." Habang patuloy ang mga pangyayari, dumating si Major, isang kaibigang pulis, upang tulungan si Rami sa investigasyon. Dinala sila sa crime scene, kung saan nakita nila ang ilang mga bakas ng dugo na maaring maging susi sa pagkakakilanlan ng salarin.
Ngunit tila mas malalim pa ang mga lihim kaysa sa kanilang inaakala. Rami, sabi ni Major, mukhang may mga tao na nagtatago ng totoo. Hindi ito basta-basta. Habang lumalalim ang investigasyon, lumitaw ang pangalan ni Evelyn, ang kanilang kasambahay. Ngunit hindi siya mahanap mula nang mangyari ang trahedya. Baka may nalalaman si Evelyn na hindi pa natin natuklasan sa habang naghahanap ng mga kasagutan. Hindi nagtagal, nalaman nila na si Evelyn ay may mga nalalaman na maaaring makapagbago ng lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Ngunit sa kabila ng lahat, tila ba ang mga katanungan ay mas lalong dumadami kaysa sa mga kasagutan. Bakit hindi ba umuwi si Evelyn? Tanong ni Major. Siguro natakot siya, sagot ni Rami. Baka may itinatago siya. Hindi na nakayanan ni Ira ang bigat ng mga katanungan sa kanyang isipan. Bumalik siya sa kanilang bahay at doon binuksan niya ang kanyang notebook. Sinusulat ang lahat ng tanong na hindi niya kayang sagutin. Bakit ganito, Papa? Tanong niya. Bakit parang lahat ng alam ko sa nanay ko nawawala na lang ng ganito? Nagpatuloy ang mga araw na puno ng kalituhan at galit. Ngunit sa kabila ng lahat, si Rami at Ira ay patuloy na umaasa na darating ang araw na mabibigyan sila ng hustisya. Kailangan nating alamin ang totoo, sabi ni Rami. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nalalaman kung sino ang may kagagawan. Habang lumalapit sila sa katotohanan, napagtanto ni Rami na ang kanilang buhay ay hindi na babalik sa dati. Ang mga sugat na nakaraan ay hindi basta-basta maghihilom, ngunit sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, nagiging mas malapit sila sa hustisya na matagal na nilang inaasam. At sa huli, natutunan nila na minsan, ang mga pinakamalalim na sugat ay kailangan munang maramdaman bago tuluyang maghilom.